3, Babasahin ko nga. 3, 2, 1, action! Hi guys! Andito na naman kami. Ang mag-asawang never naghiwalay pero laging nag-aaway. Welcome back to Driving with Mark! and Nikki. Ayun. Episode. Ano episode na tayo? Episode 3. 3. Okay. So, ano pag-usapan natin ngayon? Ano yung topic natin ngayon? Lagi naman hindi ready sa topic. Ayan, topic natin ngayon ay leveling up. Oh, leveling up. Leveling up in a relationship. So, ano ba yung leveling up of a relationship? Sige, simulan mo sa level 1. Saan ba nagsisimula? Ang hirap naman ng level. Level 1, para tayong nag-research. hindi. Ano yan? Based on Based on personal experience. Level 1. Ano muna ang level 1? Ito yung Anong pa level kayo? 1 sa'yo? Level 1, yung bago pa kayo, parang getting to know yung mga quirks ng isa't isa, mga gusto, mga ayaw. Nandyan pa yung kilig-kilig-kilig. So level 1 yun. Oo. Ang Bago i-classify pa lang. natin, yung level 1 natin. Ba't kasi may level bigla? Parang leveling up eh. Hindi naman. Ang level natin, siguro yung first stage of the relationship. Tapos, level 2 na. Yun na yun. Level 1 na. Hindi, first stage yan, syempre. Yung yung kakasagot pa lang. Kakasagot pa lang. So ano bang mga ginagawa pag kakasagot pa lang? Tapos wait lang, hindi isa-isahin mo na yung mga level ngayon para natin yun yung malilimutan. Level 1, kakasagot pa lang. Level 2, first anniversary. Level 2, level 3, second anniversary. Hindi. Anong Sige, naisip mo? Level 1, Kakasagot pa lang. kakasagot pa lang. Level 2, Level 2, first month. masasabi mo ba, hindi, level 1 din. Almost same lang yung level 1 na yun, tsaka first month. Lahat ng first level 1 yun. Stage 1 yun. May mo bang nag-evolve, nag-level up na yung relationship nyo kapag, eto ba yung next step sa relationship? Meeting the parents. Yun ba yung level 2? Alam mo kung ano yung nasa utak ko? Ano? Hindi ko alam, mali ko. Hindi, kasi para sa akin, di ba, pag pinakilala mo yung sa parents, parang ano na yun, Pwede serious agad. Pwede Serious. kang nga ipakilala kahit nanliligo. Hindi, Diba? yun yung Diba? So hindi, ibig ko sabihin, pag pinakilala ka niyan during courtship, parang seryosohan agad. Hindi din ha. Minsan may tumitigil after. Kapal naman ang mukha mo, ba't mo naman pinakilala agad? Nandamay ka pa agad ng ibang tao. Ewan ko. Oo, di ba? Wala talagang matututunan yung mga makikinig sa atin. Level, Hay, walang matututunan yung mga makikinig sa atin. Ngayon. ganun din naman yung ibang podcast. Na level, Ba't kasi may level? kasi leveling up nga yung title. Hindi, baka naman, hindi ba't kasi leveling up? Pwede bang, Anong gusto mong title? relationship maturity? Sige, sige. Maturity Hindi ikaw na in a ikaw na relationship? mag-headline nung pagka, ikaw na yung Ayaw. Ikaw nakaisip yun. Tapos kinokontra mo, isipin ko, kontrahin mo. Galit ka na naman eh. Sabi ng nagre-record tayo. Maging mabait ka. Huwag mo namang ipinapakita sa ibang tao. Game. Huwag mong pinapakita sa mga ibang tao na nagagalit ka. Hanggang sa ganyan ka lang naman kayang magalit sa akin. Pag wala Kasi may namang, camera. Para kunyari macho. pag walang recording, di naman yun yung kayang stage magganyan. 3. Pag yung lalaki takot na sa babae. Kasi sa umpisa, pa-tweetams pa kayo. Mag-ano tayo? Lumaas, masasabi mo nag-level up na yung relationship niyo pag yung babae sumama na yung ugali. Parang relate parang hugot na hugot ka. Kasi sa umpisa, pa-tweetams pa yan. Hindi pa yan ganun, maiirita sa lahat ng ginagawa mo. Yung mga lalaki naman sa umpisa, masipag-sipag pa yan, masigasig. Ayusin mo yung flow. Ikaw kaya, sabi mo sa umpisa, yung mga babae pa 2,000. Di sa umpisa din yung mga lalaki, pasipag-sipag. Balikan natin. I-define mo. Balikan natin talaga. yung topic. Dapat ang question yata natin,
kailan mo masasabi? na nag-step In up. our own opinion na siya, own experience, kailan mo masasabi na nag-level up na yung relationship? Yun pala yung topic ko. Ulit. Welcome! Welcome, guys! Nawala yung waste. Teka lang. Sige. Tapos, ulit. Sige. Huwag mo nang ulitin. Okay na yan. Sige. Ano na yung... Kasama na yun. Paano mo masasabi na nag-level up na yung relationship? Ikaw muna. Ako lagi mong inuunap tanungin eh. Siyempre, para may Dun- conversation. Ikaw na muna kasi ikaw close-minded eh. Ako, nag-level up na yung relationship siguro kung Aray ko. nag-uusap na kayo ng plans. Yung minute na. Nag-uusap na kayo ng plans for the plano future. saan? For the future. Plano Hindi na ang pinag-uusapan nyo ay next date. Parang ang planning nyo na ay 3 to 5 years ahead of time. Hindi na yung, saan tayo mag-date sa ganito. Hindi na yung basic shit yung pinag-uusapan nyo. Basta may kasama ng future, as in future plans na something tangible na. Ganun. Basta sabi mo ng level up na. Parang siguro, hindi naman na sinasabi kong, kailan tayo papasal. Pero at least may planning na kayo na, ganitong age, may timelines na kayo. Doon, masasabi mo na nag-level up. Ikaw ba? sobrang plastic nung ikaw ba? Ikaw ba? Wala ka nang maisip eh. Kaya mo pinasa. Hindi. Sige, energetic ka ngayon Nakapagkape ka Sige. Hindi, ako masasabi ko nag-level up na yung relationship pagka nakakautot ka. Pag kaya mo nang sabihin, ay natatay ako. Tatay lang ako. Pag nawawala na yung yung inhibition. Actually, masabi mong nagle-level up ang relasyon nyo kapag hindi na kayo takot parehas sabihin kung anong gusto nyo. Ay. Hindi ka na natatakot. Wala ka nang iniisip na baka hindi niya to magustuhan or baka mag-iba yung tingin niya sa akin pagka sinabi ko to. So, kung kaya mo nang gawin yun, kaya nyo na parehas. Dapat parehas yan, hindi pwedeng isa lang. Kapag kaya nyo na parehas yan gawin, tingin ko, nagle-level up na yung relationship nyo. Ibig sabihin, nagmamature yung relationship. Hindi naman kailangan nag-a-agree kayo sa dun sa sasabihin. Pero at least kaya niyong pag-usapan yung disagreements. Hindi naman disagreements. Hindi, at least kaya niyong pag-usapan yung mga iba't iba yung opinions. Yung iba't ibang bagay. Halimbawa siya, DDS siya. Uy, sira ulo. Huwag na mag-politika. Hindi na Babash ka. Hindi, wala ka pang followers na bash ka na. Hindi, kunyari lang yun. Iba kayo political stance. Kaya nyo pag-usapan ng kailan. Pwede yun. Tapos? Ano bang mo? Hindi, dapat kasi meron ka bang alam talaga na yung mga common na nagiging issues ng mga couples na couples ngayon. Kasal or hindi. Kasi hindi mo naman pwedeng, kahit minsan may mga kasal na hindi pa mature din hindi pa ganun ka-mature yung relationship eh. Doon kasi nagkakaroon ng conflict if hindi pa mature yung relationship. Hindi pa kasi kaya intindihin yung isa. Sa akin kasi, bakit dapat hindi mo na kayo nagpapakasal kapag may limitation pa kayo sa kaya niyong i-open sa isa't isa? Tulad ng kahit anong bagay. Halimbawa, may something ka na hindi mo pa kayang sabihin sa kanya. Para sa akin, baka wag mo muna siyang pakasalan kasi mamaya pag nasabi mo yan, hindi pala siya okay doon. Wala na, touch move na kasal na kayo. Tapos biglang magkaiba pala kayo ng ng values or opinion about that specific topic. Paano kayo pagkasal? Maghihiwalay, di ba? Hindi naman pwede yun. Kasi wala pa divorce bill. So, kahit naman may divorce bill, pag nagpakasal ka kasi sa isang tao,
considered kasi yan na lifelong commitment. So, Yun yung- hindi porke hindi kayo nagkaintindihan sa ano ay tapos na ang inyong pagsasama. Kaya mas maganda yan bago ka magpakasal. Ano yun muna, para kung i-assess muna yung relasyon. Lagi akong assess, kanina assess. Tingnan muna kung meron pa ba kayong topic na Tabu. tabu. Parang dapat pala walang tabu eh. Politics, ganyan. Baka kasi, misa kasi parang yung mga possible maging conflict, may mga couples na hindi na yung pinag-uusapan kasi nga ano siya parang magiging conflict. Pero dapat kasi yung mga possible maging conflict, Tinetest nyo na yan habang wala pang pag-usapan kasal. nyo na. Ngayon pa lang. Kasi hindi naman yun pwedeng hindi nyo pag-uusapan in the future. Ba? Like religion. O paano pagka magkaiba kayo ng religion ngayon? Tulad Syempre. ng, uy, ingat. Wala akong sinasabi. Tama, pero, Magkaiba ng religion. Pero dapat ngayon pa lang, magjowa pa lang kayo, pinag-uusapan nyo na siya. convert ka ba? Yes, kung magkakaroon ba kayo ng issue, may kailangan bang mag-convert ng isa sa inyo or pwedeng hindi mag-convert? Kung hindi kayo magko-convert at as is kayo sa ganyan, paano kung ikakasal kayo? Ay may civil wedding naman. Paano pag nagkaanak kayo? So, diba? Yung mga ganon, kailangan siya napapag-usapan na. Kasi yung mga ganyang conflict, pag mag-asawa na kayo, medyo ano na siya, mabigat na yon dahil hindi mo naman pwedeng pitawan na yung tao basta-basta dahil lang dun sa conflict na hindi na pag-usapan dahil magjowa pa lang. Yun. Paputok. Baril. So, ano na? Anong ano Tabu. Ano ba naman to? Ang hindi man lang mag-isip ng pandugtog sa mga sinabi mo. Tabu. Yun ako. Halimbawa, anak. Ipabilang natin sa mga tao kung nakailan akong Ilang- words versus sa mga nasabi Hindi, mo. ilang anak. Mag-aanak. Kung mag-aanak ba? Mag-aanak agad. Ganon. Isa rin yan. Dapat open. Siguro yan. Pag mga ganyang bagay, mga deep talks na yung pinag-uusapan. Deep talks. Hindi na siya Parang iba yung superficial. nasa isip ko sa deep talk. Hindi na siya superficial. Hindi na mababaw. Tumawa. Hindi na, kasi may line of thought ako eh. Game. Hindi na, uy, kumain ka na ba? Yun, pag ganun. Dadaan ba tayo sa inyo? Hindi ko alam kasi nag-shoot tayo, di ba? Mas Tinatanong ko sinisingit lang. mo yan. Game. Magawa ba ang bigas Okay lang yan. Hindi, bukas mamaya na lang ang hapon. Okay. So, nawala tuloy ako. Ayun, kapag hindi na, parang basic na sa inyo yung yung hindi na siya requirement, gano'n. Kumain ka na ba? Yung totoo yun, yung pagka totoo yung pag yung hindi ka na nahihiya sa jowa mo. Yung, Pag hindi ka na nahihiya sa kanya, na sabihin yung sabihin yung mga gusto mo, gawin yung mga gusto mo, umutot, mag-poops, mga ganyan, 'di ba? Para kung hindi ka na nahihiyang sabihin yan, kung kailan mo gustong ikasal, ano yung target year mo, ganyan. So, mature na yung relationship. Pero hanggat hindi nila napapag-usapan yan, para kayong parehas pa rin nagkakapaan kung nasaan kayo. Yan pala din yung sa akin. Feeling ko kasi, di ba marami nga napapanood, yung mga nag-fail na proposal. Di ba may mga nagpo-propose na nagtunog? Feeling ko kasi hindi pa ready yung both parties sa ganun. Kasi siguro hindi pa nila pinag-uusapan. Kasi di ba kung pag-uusapan nyo naman yan before parang okay, gusto ba natin ikasal? Pero pag hindi nyo yan ginawa, bigla ka nalang nag-propose, ang laki ng chance na mag-no. mga magjojowa dyan, pinag-uusapan talaga yon. Diba parang Pinag-uusapan kung kailan nyo target magpakasal, kahit year, hindi naman namin sinasabi na specific year and date na talaga. Kahit taon lang, or age nyo kung kailan nyo gusto magpakasal, ganyan. Dapat yon napapag-usapan nyo talaga para hindi rin kayo nagkakabiglaan na bawa ako, babae, gusto ko magpakasal ng 28 ako, tapos yung jowa kong lalaki na kasing edad ko or kung mas matanda, gusto pala niya magpakasal kapag 35 na siya. Naghihintay ka nung 28 ka na makapag-propose sa'yo pero walang so, nagpo-propose. ang dami mong hinanakit sa So, kasal. ang dami mong hinanakit, iyak-iyak ka na o
instead na pinag-usapan nyo yan, una pa lang na kailan mo bago? Hindi naman Diba? una pa lang. Hindi pala una. Dun sa time na ready na kayong pag-usapan. Kasi naiintindihan ko rin naman yung yung una pa, pag hindi pa stable yung relationship, tas na open yan, may mga tao talaga na hindi ready. Pag-usapan. Oo. Pag nga ready ng pag-usapan. So, dapat siya ay ino-open up na. Halimbawa, ikaw, babae ka, ready ka na, after 1 year ng relationship mo, gusto mong malaman lang kung ano ba to, may plano ba. Pwede mo namang lakasan na yung loob mo na magtanong para alam mo rin kung meron ka bang hinihintay, wala ka bang dapat asahan. Ganyan, malaman mo rin kung kailan ba yung gusto niya. So, At the end of the day, parang babalik lang yan sa proper communication. Proper communication. Kahit sa ang bagay, dapat communication. Pagka mas nadadalian ka pang magkwento sa iba, baka hindi pa ganon ka-step up yung relationship nyo. Kasi dapat sa inyo, within muna yan. Baka mag-sample ka. hindi ako mag-sample naman. Ano ba yan? Paano hahaba yung discussion? Anong sample sinasabi mo? Okay, Dropping names? Hindi. Sa atin, dalawa. Na vocal tayo eh. Anong... Ba't kasi bigla ka nang na-ambush? Hindi mo kayang mag-butt in ako ng ganon. Eh, syempre, nalimutan mo na. Wala na. Sige, stop na. Sabi ko stop. Ayoko na nga. Pero hindi, yun, communication. So, bukod doon, ano pa yung naiisip mong leveling up of relationship? May mga nababasa ako dati na sumasama yung loob nila kapag yung feeling nila wala na yung kilig. So, anong masasabi natin sa kilig? Ba yan? Puro katanong? Ako na. Wala ka man lang ambag. Yung kilig, nawawala. Nawawala talaga. Nawawala. Coming from you na hindi naman daw kinikilig. Sabi mo, di ba? Never kang kinilig. Oo. Hindi ba talaga kinikilig ang mga lalaki? Siguro, hindi ko sure sa iba ha. Pero hindi ko sure kung kilig or basta masaya. Anong na-feel mo? Masaya. Sinagot kita, anong na-feel mo? Masaya. Ako kasi alam ko naman na sasagutin mo ako eh. Kapal talaga ng mukha dito. So, masaya, ganun. Yung first kiss, anong nakilig? Anong na-feel mo? Ayos lang din. Ano ba naman yan? Napakawalang kwenta naman na. Baka ma-flag tayo as explicit. Ay! Puro kakalokohan. Kilig nga yung sinasabi. Yung mga boys ba, pag kinilig, diretso sa explicit. Kasi feeling ko para sa akin, oo eh. Pero dahil this podcast may be heard by other people. By children and Children teenagers. and relatives. Gawin natin general pa. Gawin natin GP lang yung natin rating. Oh. Pero sa akin, yung kilig, nawawala talaga yan. Parang, hindi naman totally, parang mag-e-effort ka na. So, umpisa kasi, parang effortless magpakilig. Parang effortless magpakilig. Bigyan mo lang, sunduin mo lang. Ay! Sinundo ako! Ganun, yung parang surprise mo lang na ganun. Effortless siya. Pero pag marami na kayong experience, may extra, may extra effort ka na pag gagawa ka ng something special. Yung kilig kasi, nafe-feel yan kapag first time mo kasing na-experience yung isang bagay na ginawa sa'yo ng crush mo or na jowa mo. So, kinikilig ka kasi first time ka sunduin o kaya first time kang hawakan ng kamay, first time kang First time mag-kiss. First time kiss. So, meron pa yan. Parang kinikilig ka kasi masaya ka na na-experience mo yan. Pero syempre, kung lagi yung gagawin sa'yo, napupunta ka na dun sa side na mas, comfortable kayo sa, comfortable ka sa ginagawa sa'yo ng jowa mo or ginagawa para sa'yo nung jowa mo.
That's why nawawala yung yung ganong kilig. Butterfly in the stomach. Oo, kasi yung level ng relationship nyo, hindi na siya same nung una. Hindi naman porke nawala yung kilig, hindi mo na mahal. Hindi yun ganun eh. Habang tumatagal kasi, dahil nasasanay ka dun sa ginawa niya na nakakapagpakilig sa'yo dati, nasasanay ka eh. Parang hindi na siya bago, so hindi ka na talaga masyadong Pero ano dyan, kikiligin. ang challenge dyan ngayon, kailangan kasing masustain yung something mystery. The mystery. Kailangan may mystery pa rin yung hindi maging dull. Kasi doon din minsan siguro na fall out of love yung mga tao. Pag masyado nang comfortable. Kasi may napakinggan nga ako eh. Sila, tapos biglang naramdaman niya parang brother na lang yung boyfriend niya. Parang brother na lang daw yung turing niya sa boyfriend niya. Siguro yun, dahil comfortable na nga. Kaya sa akin, dapat may something, may pa-mystery effect pa rin na nangyayari every now and then. Oo, dapat may mga pa-surprise pa rin. Hindi na siya same nung feeling mo nung unang beses kang kinilig. Iba na kasi yung level ng pag matagal na kayo. Iba na yung level eh. Parang iba na yung nafe-feel mo kapag ka sinurprise ka, ganyan. Masaya ka, pero hindi na yung parang... Doon nagkakaproblema eh. Yung mga tao. Hinahanap nila yung first time kilig. first time nga eh. So, pag first time, hindi na siya nauulit. Hinahanap kasi nila yung talaga. first time kilig. Hindi ko na maramdaman yung ganito sa'yo. Pero kasi kung ang basis mo, kung yung isang tao, ang basis niya ng relationship at pagmamahal ay kilig. So mukhang Di ba hindi pa siya mature? hindi ka pa ganun ka ready na pumasok sa long term na relationship. Kasi kung gusto mo ng laging kilig, dapat laging bago. Dapat 6 months lang. Oo. Kasi hindi mawawala talaga siya eh dahil nga nandun na sa parang Tsaka pag serious talks na yung pinag-uusapan nyo. Comfort Na zone. siya? Adulting level. Nasa comfort zone na rin kasi. Paano ko ba siya explain? Hindi mo siya ma-explain masyado kasi hindi ka kinikilig eh. Di ba? Sabi mo hindi ka kinikilig. Ako kasi kinikilig ako. Sure yung kilig Kinikilig ako dati nung bago pa tayo, yung kada may something kang gagawin na bago. Tapos yung monthly pa flowers mo nung first 12 months. Bakit yun? Kinikilig ka eh. Tapos, naman? 1 hindi year. Hindi siya surprise kasi Siyempre, every month. pa siya 1 year. Isang taon ka pa hindi pa celebrate ng Kinikilig ako noon. Tapos, ano pa mga nakakakilig? Pagka nang sundo ka, pag sinundo mo ako, ganyan, feeling super special talaga. Feeling prinsesa ka talaga nung una eh. Pero pag nasanay ka na dun sa gano'n, diba, katulad yan, araw-araw naman tayong hinahatid sundo mo ako. Parang feeling ko routine siya. So masaya akong ginagawa mo siya, pero hindi na siya yung intensity kasing intense ng kilig nung unang beses mo siyang ginawa, diba? Sustainable ba ang kilig? Hindi, nawawala kasi talaga siya eh. As you mature, kahit naman sinong tao siguro to, as you mature, The relationship mas lumalalim din kasi yung mo eh. Mas lumalalim din yung sense of happiness ng isang tao kapag ka nagmamature siya. Minsan yung mga simpleng bagay na dating sobrang saya mo, sobrang kilig-kilig ka, ngayon normal na lang siya na bagay. Iba na yung hinahanap mo na para maging sobrang kilig, sobrang happy, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Kasi iba yung pagmamahal nga kasi sa kilig eh. Parang ngayon ang nafe-feel ko, alam kong mahal kita kahit hindi ako kinikilig na sa mga ginagawa mo. Okay. So paano mo nasasabi na mahal mo pa rin yung isang tao? Hindi ko kayang kung hindi ka nakinig, kahit hindi ka nakikinig. Ini-imagine ko minsan yung sarili ko kung kaya ko ba na wala ka sa tabi ko, o kaya
minsan pagka, 'di ba, minsan may mga lakad tayo na ano, ikaw may mga lakad ka na, 'di ba, hindi ka minsan umuwi sa Kalambakan mo hindi kita sinasamahan. Namimiss ko na may kasama ako sa bahay. Namimiss kita na nasa bahay ka. So yung mga ganon. Ano pa ba? Parang ano tayo para tayong tropa na lang. Parang tropa pero masaya. Darating talaga yan sa point na ganun. Pero may level up dapat sa tropa. Sobrang komportable na kasi tayo sa isa't isa. Pero hindi naman nag-aaway kasi yung magtutropa kapag di ba, nag-aaway pa rin naman tayo. Kasi importante mag-away. Oo. Yung pala din, masasabi mong para sa akin mature yung relationship niyo pagka Madalas kayo mag-aaway. yung parang yung pag-aaway nyo hindi siya sa hiwalayan. oo, parang ganon. Kasi yung parang dati konting away, walay na tayo. Parang Ngayon, nag-aaway kayo kahit the kung sabihin purpose mong hindi pa kasal. Kahit kung hindi pa kasal, kasi pag kasal baka sabihin tayo, kasal na kasi kayo, kaya nag-aaway kayo, tapos magbabalikan kayo. Hindi. Pero kung hindi, dun sa setup na hindi pa kayo kasal, tapos matured na yung relationship nyo, parang both sides parang gusto nyong ayusin. Oo. Speaking for us bilang couple, pag nag-aaway tayo, para masabi natin sa isa't isa kung ano yung gusto natin at may paintindi natin bakit ba issue sa atin to, para maayos. Hindi tayo nag-aaway para maghiwalay na lang tayo, hindi ganoon. Parang nag-aaway, nagsasagutan, nagbabarahan tayo para ayusin. Kasi lalo na sa atin, parehas tayong sobrang strong ng personality. Wala talagang basta-basta nag-give up. Walang nag-give way. Walang magpapatawad. Kailangan talagang balitaktakan na to hanggang ilang araw pa. Pero diba, hindi ko naman sinasabing yung what works for us. Hindi ko sinasabi na dyan mo masasabing matured na yung isang tao. na magwo-work din sa Disclaimer na siya. Oo. Kailangan natin disclaimer, baka mag-away sila tapos lahat maghiwalay. No? Hindi, what works for us, syempre, di naman yun necessarily na mag-work sa iba, lalo na yung pag-aaway natin. Pero kailangan communication. Yung communication, feeling ko nga, yung communication kasi sa nating dalawa, nandun siya sa, kasama yon yung sa pag-aaway. Sa way natin ng pag-communicate sa isa't isa. Actually, kung titingnan mo pala, halos lahat, actually lahat nadadaan sa communication. Yes. Di ba? Kung during dun sa pag-uusap nyo, may something wrong, tapos hindi nyo talaga kaya, baka hindi talaga. Di ba? Baka hindi talaga. Kasi during the communication process, doon yung makikita ano yung mga next steps para maayos, ano yung mga gagawin ng isa't isa para maayos. Tapos pag talagang doon merong iintindi, doon merong may adjust, mga adjustments nyo parehas, doon lalabas And kapag hindi pa matured yung relationship, possible may talagang sobrang tigas nyo parehas. Dapat kasi may mag-a-adjust, may pares mag-a-adjust. Pero pag hindi pa mature talaga, hindi, ilalaban ko to hanggang kamatayan. Doon mas siguro masasabi na hindi pa kayo at that level. Hindi pa kayo ready for the next step of your relationship. Which is ano yung next step? Hindi ko alam. Pero ayun, pag kaya nyo nang umutot, ano yung next mo doon? May sasabihin ako, nakalimutan ko. Ano nga yan? Hindi, ayun, kasi parang sa relasyon, talaga siya ilalaban mo kasi ilalaban nyo parehas yung isa't isa. Hindi lang yung relasyon. Kasi kung yung relationship lang yung ipaglalaban mo, diba? Parang pwede mo naman yung makuha sa ibang tao. Yung mismong tao ang ipaglalaban mo na makasama mo, na
kasama mo, dapat parehas kayo. Hindi man pwedeng isa lang kasi baka naman ayaw nang lumaban nung isa talaga. Mahirap kasi yun kapag isa na lang yung lumalaban. Oo. Dapat dalawa kayo na ipinaglalaban nyo yung isa't isa. Pagka may... Kakayanin ka, parang basta pinaglalaban mo parang meron kang overall feeling. Pinaglalaban nyo parehas, may overall feeling na kaya yung ilaban yung mismong relasyon. Pag parehas kayong parehas yung pinaglalaban yung sarili, yung isa't isa. Diba? Kasi parang mahirap naman na isa lang talaga. Kasi hindi siya mag-work out. Parang ikaw na lang yung lumalaban. Tapos yung kasama mo, hindi na pala. Ako pa, may isa pa pala ako sabihin. Sa stepping up. Huwag niyong gawing way para masabing nag-step up na yung relationship nyo. Yung pagpo-propose or pagpapakasal. Para lang masabi, nag-step up na natin yung relationship natin. Para sa akin, dapat... Hindi siya yun. Dapat dapat yung relationship niyo yung nag-step up tapos saka magpo-proceed dun sa ganong level. Baka kasi minsan yung iba, pinupush. Kita ba yun? Ano ba? Bakit mo pinaano? May tumatawid eh. Pinatawid ko nawala. Parang wag niyong ipilit yung isang bagay para masabi na umiinit yung cellphone ko. Hindi. Na wag niyong sabihin na nawala ka sa frame. Nawala ako. Yeah, sabihin nawala na ako. wag niyong gawing step yung pagpo-propose or pagpapakasal para masabing nag-step up na yung relationship niyo. Yun yung sa akin. Yeah. Hindi level up ang pagpapakasal. Sa valid reason. Hindi level up ang pagpapakasal or proposal kasi internal kasi ang pag-level up ng relationship. Internal yan. Personal yung dalawa, personal nung kayo as a couple. Hindi siya porque nag-propose na mature na talaga yung relationship. Hindi siya ganun eh. Minsan kasi nami-misinterpret yan ng mga people na feeling nila kapag nag-propose na matured na. Dapat ready na muna nyo. bago mag-proceed. Mm-hmm. Ako may sabihin ako pala. Meron ka bang timeline sa isang relasyon bago mag-step up? Like, parang 10 years na kayo. Ano bang dapat nangyayari? Ano ba dapat? Anong masasabi mo? Wala naman. Kasi iba-iba pa rin yan per couple eh. Minsan merong mabilis pero mabilis ding nag-mature yung relasyon. Meron namang sobrang tagal pero hindi nagmamature yung relasyon, hindi rin nagmamature yung couple. So depende siya, depende pa rin siya sa couple. Feeling ko naman mararamdaman naman siya ng mga tao. Mararamdaman siya ng couple eh kung ready na talaga. Kasi once na ready ka na, hindi mawawala kasi yung feeling na paano kung hindi to mag-workout, paano kung maghiwalay din. Mawawala kasi yun. Yung parang kung talagang mature na yung relationship nyo, hindi ka kasi makakaisip ng negative eh. Para mag-proceed ka sa next na step. Parang tulad nung pero ang ganda yung mawawala yung paano. Oo. Tama yun, dapat mawala yung paano. Oo. Kasi pag naiisip ko pa yung paano ko para sa akin, Hindi ka pa sure. hindi ka pa 100%, hindi ka pa fully committed dun sa partner mo. And normal yan sa umpisa, normal yan sa mga bago. Hindi ka pa talaga 100%. Pero kung gusto mong i-level up, dapat makommit mo fully yung Tsaka yung reason, lagi ko din itong sinasabi siguro sa iyo. Parang lagi kang babalik sa ano yung reason mo kung bakit ka magpapakasal. Ano yung dahilan mo. Kasi kung ang reason mo is dahil ayaw mo nang pakawalan ayaw mo na
mawala tong tao na to sa'yo, or para Makakawala pa rin yan. para mapakuran mo yung tao. Hindi kasi siya sa akin, hindi ko siya kino-consider na valid na reason. Kasi wala namang definite na reason na parang kaya mong i-define na ready ka nang magpakasal or papakasal ako na tong tao na to. Kailangan mo kasi siyang maramdaman ng talaga, pure, na yung feelings mo ay gusto ko talagang makasama tong taong to ng habang buhay. Yung ganong feeling na wala kang mararamdaman na may possibility lokohin ako. Paano kapag matagal na kami mag-asawa, baka magloko? Paano kung, alam mo yun, yung parang minsan meron pang magbibigay dyan na hindi, iaano ko muna siya, wala pa siya masyadong na-experience na magloko. So, natatakot pa akong... Ite-test ko muna ang kanyang loyalty. Oo, yung mga ganon. So, kapag may nafe-feel kang ganon, so, hindi ka pa ready, hindi mature parehas kayo pa, hindi mature yung relationship nyo. Kasi, sa tiwala kasi ang relasyon pag hindi mo kayang ibigay yung tiwala mo, may mga inhibitions ka, may mga what if ka, may mga nafe-feel ka na pwedeng lokohin, baka nagloloko. So, ang tiwala mo, hindi pa siya 100%. So, wag mong papakasalan dahil lang for the sake na gusto mo siyang bakuran para hindi na siya magloko. Kasi, pwede talaga siyang magloko. May kasal, nag-asawa na nga, nagloloko pa, diba? So, hindi yun yung pwede mong gamiting reason para sabihin mo, mature na, pwede nang hugot sa pakasal. Ang topic natin ay stepping up of the relationship. Stepping up kasi yun, di ba dinefine kanina na may mga taong yun yung level up nila. Tama. Suntok kita Pero yun lang, lagi kang babalik sa kung bakit ba kayo yun. Ano yung whys? Bakit ba kayo magkasama? Ang tanong ko lang ay may length ba? Bakit masabi? Wala nga, depende nga yan sa tao. Depende sa tao. Yan sabi ko lang, dinidescribe ko lang sa'yo kung anong na-feel ko. Sa akin, importante lang. Depende yan sa relationship, depende sa tao. Pero ang importante, clear sa inyong dalawa. Na clear sa inyong dalawa yung step up. Halimbawa, gusto ko makasal at 30. Internal mo lang yan na alam, hindi mo sinasabi sa partner mo. Diba? Tataningan mo yung relationship niyo nang hindi niya alam. Parang hindi siya fair. Dapat alam niyo parehas yung mga gusto niyo. Yung timelines dapat alam niyo parehas. So kung kailan, anong step up kung gagawin. Pero kung gusto niyo rin mag-level up yung relationship, dapat i-define niyo yun. Kasi kung go lucky lang, parang forever kayong magkakapaan. Kung happy go lucky lang. Which is fine kung parehas nyo gusto yun. Kung parehas nyo, sige, happy go lucky lang muna tayo. Pag dumating na yung time, saka natin pag-usapan. Okay lang, kung ganun kayo. Pero kung may isang individual dun sa relationship na iba na yung nafe-feel, that's the time na dapat niya lang sabihin yun. Hindi siya mag-stick dun sa hindi siya nausapan nila. Basta pag may nag-evolve na or may internal sa sarili mo, may nabago na, may nababago na, dapat may discuss yun sa partner. So, in summary, para masabi mong mature na yung relationship nyo, sobrang open nyo na sa communication. Kaya nyo nang mag-usap depende sa inyo kung paano kayo mag-uusap, pero kaya nyo nang sabihin yung mga gusto, yung mga ayaw. Mas nasasabi kong level up ang relationship sa communication talaga. Hindi sa physical, hindi sa papel, mas more on communication. Kasi may mga relationship na mas mature na hindi pa kasal compared dun sa mga kasal. May mga relationship na mas mature na no physical, walang severe, extreme physical attachments compared dun sa mga merong physical na ginagawa sa isa't isa. So, for me, communication talaga yun. Doon mo masasabi na Communication is the key.
level up na or mature. Pag yung level of communication nyo yung nag-level up talaga. Okay? So, sobrang seryoso ng topic dahil ang topic na napili ni Nikki ay wedding. Tsaka bago siguro kung may nakikinig na naman tayo. Diba? Kasi nga kanina hindi nga yung wedding, hindi proposal, hindi kasal yung magsasabi na mature na yung isang relationship eh. So, kung meron nakikinig na magpapakasal or dahil Magpo-propose dahil feeling nila yun yung pangpa-level up, parang pag-isipan muna talaga ng husto. Tsaka yung reason mo rin, laging balikan yung bakit mo ba siya ginagawa. Kasi para yung mga malalaking decisions ng buhay, parang sa akin hindi ko talaga, ayoko siya ng may reason na negative. Yung bawa, magpapakasal ako kasi ayoko nang magsustento sa family. Ganun. So, wag siyang gamitin kasi hindi siya maturity. Nag-aanak ako kasi lagi kami nag-aaway. Oo, mag-aanak ako kasi lagi kami, hindi kasi siya maturity ng relasyon. Parang medyo selfish yung reason mo. And usually kapag hindi maganda yung reason mo pag pumasok ka sa isang pag nag-decide ka ng malaki, minsan hindi talaga siya nag-work out. So lagi lang tayong pag nag-decide ka na mag-level up or pumasok sa bagong stage ng life, laging dapat positive, on a positive note lagi yung dahilan mo. Hindi mo siya gagamitin para meron kang takasan or whatnot. Lahat kasi parang roots nyo, yung pinagmulan. Laging why. Balikan ng mga Start why. with why. Okay? Yun lang guys! Okay? If you nagustuhan nyo yung video na to or podcast na ito, please like, comment, at pwede nyo rin comment kung ano yung tingin nyong serious topic, no? Next topic. Kayo na mag-suggest. Anong serious topic yung tingin nyo na kaya nyo nang pag-usapan, ang masasabi nyo na level up na yung relationship? Sa part nyo, anong topic yung napag-usapan nyo na nasabi nyo, uy, level up na yung relationship natin para Dapat alam mo, dapat meron, yun nga yung sinasabi kong may example ng tungkol sa atin. Oh. Kasi diba pinag-aano mo sila ng dapat meron din tayong ganon. Parang kailan ba natin, di pa siya tapos. Di pa tapos. Sige. Kailan ba natin nasabing nag-mature yung relationship natin? Hindi ko sure kung kailan exactly. Pero kasi nung sa atin, parang umpisa pa lang nilatag na di ba? Kasi due to 6 months, legal due to kasi age difference. Oo. Age kasi yung naging factor niya. Parang legal stage Parang pa lang. umpisa pa lang kinlear na parang ako, umpisa pa lang, clear. Hindi ako, parang bata pa ako, hindi pa ako magpapakasal ngayon. Parang clear yun, parang ganun. So, yung roots, feeling ko yun din yung naging factor kung bakit naging okay. Kasi parang yung foundation ng relationship, honesty, parang, honesty agad, no? Honesty agad na kaya agad sabihin yung mga heavy topics sa iba. Tapos parang 6 months in sa relationship, parang medyo nagkaroon na ng, kasi diba sabi mo nung nanliligaw, hindi ka pa ready magpakasal. Syempre ako parang pag sinagot ko, ay kung papasok ako sa relationship, gusto ko syempre may ka na, yung meron kang gusto na magpapakasal din in the future, hindi naman ngayon, pero in the future, yung ganong feeling. Tapos parang nung nanliligaw naman, na-assure mo naman yun sa akin na nandun ka rin sa gusto mo ding magpakasal in the future. Tapos parang 6 months in sa relationship, nagkaroon na tayo ng yung kung anong target age natin gusto Anong target age mo? magpakasal.
30. 30 Yung, dapat yung yon. target age ko is 30 din. So, Mas bata siya sa akin. so nag-adjust. Ay, yung sinasabi ko kanina, adjustments. Parang hindi lang sa relationship, hindi pwedeng isa lang yung nag-adjust, hindi pwedeng laging siya, hindi pwedeng laging ako. Dapat both ways. So, Laging meet ang nangyari, halfway. halfway. 32, 28. Oo. Pero ang galing din nun kasi parang nung pagdating natin dun sa yung 1 year before nung age na yon, parang na-feel naman na talaga natin na ready na yung maturity ng relationship natin, ready na Tawag for dyan ay marriage. manifesting. Manifest. Kaya i-manifest mo yung maraming listeners. Pero hindi, feeling ko ano lang yun, factor lang, naging ano lang siya, effect nung ginagawa natin sa relationship na open. Yung bonus na lang siguro yung saktong time. Ang pinagmulan talaga niyan, parang early stages pa lang, nile-level up natin yung relationship, palalim ng palalim. Mas nagiging open. Pinagsasamahan natin kasi hindi siya parang superficial lang na magjowa kayong parang high school. Talagang Nagkaroon ng based doon sa sagot ko, talagang mararamdaman mo hindi siya naniniwala sa destiny. Hindi, parang hindi siya yung tulad nga nung, syempre pag high school, 3 times, bata ka pa eh. Pero yung sa ating kasi parang through open communication talaga. Doon siya lumalim. Na lang after effect or byproduct na lang yung saktong timing. Na saktong age. Open communication plus implementation of corrective action. So, yun. Thank you guys for listening. Outro. Goodbye. Wala pa tayong outro. Okay, Wala pa. thank you for listening. Again, this is Driving with Mark and Nikki. Bye. see you next episode. Bye-bye. Pwede